Anong akala ng anak mo, tropa lang kayo? Ngayon guys, pag-usapan naman natin ng isang topic na alam kong marami sa atin na nakaka-relate. Lalo na sa mga magulang na gusto lang na parang best friend lang sila ng anak niya para cool. Yan ang tinatawag guys na permissive parenting style. Yan daw yung relax, maluwag, at mas nakikinig ground ang anak sa magulang. Pero ang tanong, okay ba yung setup na yan sa'yo? Baka naman umabuso yung anak mo sa'yo. Saan ka dapat lulugar at paano mo ibabalanse ang treatment ng anak mo sa'yo? Alam nyo guys, few weeks ago, sinubukan ko yan sa anak ko. Yung tipo naglalaro lang kami at hinahayaan ko na siya mamili ng lalaruin namin, gusto niyang kainin at gusto niyang panoorin. Ibig sabihin siya yung masusunod. Kasi guys, working parent po ako. Kaya pagkasama ko yung anak ko, ayokong nagagalit siya sa akin, ayoko na mag-away kami kasi 30 minutes and 1 hour lang yun eh. Ang ending, nag-away kami mag-asawa kasi kinukonsenti ko rin yung anak ko. Sinusunod ko rin yung gusto niya. Siyempre, hindi ako mapalagay misis kasi tama naman siya most of the time. Na-realize ko guys, na sobrang gusto ko na maging cool daddy at maging open sa anak ko. Parang nalimutan ko na magulang pa rin ako. At may responsibilidad akong gabayan at nagbibigay ng mga rules, limitations sa anak ko. Akala ko kasi pag binigay ko lahat ng gusto niya, magiging masaya siya. Pero hindi pala ganun. Doon ko na-realize guys na, oo, magandang pagiging malipit sa mga anak, pero kung wala kang boundaries, pwede silang malito at hindi nila alam kung ano ba talaga ang tama. Ang permissive parenting pala, yun pala ayon sa mga eksperto, ay common sa atin dito sa Pilipinas. At habang may maganda rin naman siyang epekto, yung sobrang pagiging maluwag at walang limitasyon, pwede rin niya magdulot ng problema in the long run. Kaya ang lesson learned ko dito guys, no, mahalin natin ang mga anak natin na may kasamang paggabay. Kaya ito ang mga lessons na natutunan ko, ngayon sana makatulong din naman po sa inyo. Tandaan lang natin guys itong acronym sasabihin ko, LIMB or L-I-M-B, para mas madali nating maalala. L means limitation o limitasyon sa Tagalog. Magtakda ka ng klarong hangganan. Kailangan alam ng anak mo ang yes at ang no. Hindi pwedeng kahit ano anak. Kailangan may rules tayo sa anak natin. Pag ikakapahamak niya, ay syempre wag mo ibigay. Alam mo naman yan, madidiscern mo yan. I stands for intindihin. Pero dapat bilang isang magulang, maging leader ka at gabayan mo yung anak mo. Yes, makikinig ka sa gustong sabihin ng anak mo at i-validate mo yung mga feelings niya. Pero dapat, in the end, ikaw pa rin yung masusunod. Dapat maramdaman ng anak mo na ikaw pa rin ang magulang. Kaya ikaw ang dapat nagagawa ng desisyon na mas nakakabuti para sa kanya. Ipaintindi mo lang. Kailangan lang niya maintindihan yung logic behind doon sa gusto mong mangyari. M stands for maging consistent. Kapag may sinabi ka, mami at daddy, panindigan mo. Pag may consequences na sinabi ka, dapat gawin mo. Huwag yung ngayon ganito, bukas ganyan lang. Consistency ay napaka-importante. Maging consistent ka. Tatlo, letter B or balanse. Ibalanse mo ang pagiging maluwag at pagiging firm sa anak mo. Hindi kailangan laging yes o hindi kailangan laging no. Siguradong may paraan para matuto siya nang hindi siya natatakot sa'yo. Kaya ang pagiging magulang, tungkol yan sa pagbibigay ng gabay mo sa anak mo. Hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan niya. Tandaan mo, bilang isang magulang, kailangan mo magbigay ng gabay, leader ka ng anak mo. Susundin ka niya. Hindi lang basta magkaibigan kayo, kundi magulang ka. Ikaw, mami at daddy, paano mo binabalanse ang pagiging tropa mo sa anak mo at magulang mo sa anak mo? Share mo naman sa comment section para makatulong ka rin sa iba.